Yo, pag-usapan po natin mga tol kung ano yung pinag-uusapan ngayon kamakailan lamang. Kung saan po ang ating VP o Vice President ng ating bansa na si Sara Duterte ay pinag-usapan po itong issue po dito. Yan po ay patungkol sa tinabi po niyang siya ay designated survivor. Napakalawak po at napakalalim po ng usapin na ito, no? Dahil kamakailan lamang po, no? Para dun sa mga hindi nakakaalam, ang former US President na si Donald Trump ay binaril po sa isang speech niya sa Pennsylvania, kung saan ito po ay nagpapakita ng tinding labanan sa politika. Yun, at ngayon po dito sa video na to, pag-uusapan po natin kung gaano ba kahalaga na may unawa po ang bawat isa sa atin pagdating sa mga ganitong bagay. Mahalaga po na alam po natin yan, dahil yung word nga po na ito marami hindi nakakaunawa, hindi po alam na pagka sinabi na designated survivor ka, as far as I know, no, ito po ay nangangahulugan, 'di ba, sa posisyon, especially particular na po sa usapin ng pagiging presidente ng isang bansa. Ikaw po ay vice president. Ikaw po ay pumapangalawa kapag may nangyaring hindi maganda sa pangulo, presidente, ay ikaw po yung pangunahin na papalit. Ikaw po yung choice. Yun yung ibig sabihin po niyan. Yan po yung pag-uusapan po natin. Kung di ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. So yun na nga, di na natin pagtatagalin to. Let's go! So yun nga mga tol, dito po makikita po ninyo sa Philstar Global. Ito po ay nailathala o na-share sa panahon ng Nobyembre 21 taon ng 2018. Tama ba? Hindi ko alam yung pagkatagalog ng year na yan eh. Basta yan, November 21, 2018, sabi po dito, friendship with Philippines, the only right choice, sabi ni Xi Jinping na hari po ng bansang China na siyang bumubuli sa ating mga mamamayan kababayan sa West Philippine Sea. At bahagi po dito sa larawan ay makikita po ninyo yung ating dati pong presidente na si Rodrigo at ang kanyang anak na si Sara, at sa kaliwat kanan po ni Xi Jinping. Abay dito na maintaining good neighborliness and friendship is the only right choice for China and the Philippines to achieve their goals in mutual interest amid profound and complex changes in the world, visiting Chinese President Xi Jinping said yesterday in his arrival statement. So, naihalo lang naman po natin ito sa usapin. Kayo nang bahalang mag-isip kung ano pong relevance nito sa pinag-uusapan po natin. Sabi nga po natin kanina, yung dating presidente, yung former US President na si Donald Trump ay binaril sa kanyang pagsasalita sa isang speech niya sa Pennsylvania. At ngayon nga po, sa panahon po natin ngayon, kasalukuyan, actually yung sinasabi po natin kay Donald Trump, ilang araw pa lang po nakalipas dyan. Ngayon po, sa ating bansa naman, ang usapin ngayon, itong sinasabi ni VP Sara Duterte na siya ay designated survivor. Siya yung kapalit. At panoodin po natin itong balita na to, no? Kung ano pong sinasabi dito, kung gaano po ka-bold, gaano po ka-seryoso siya dito sa sinasabi niyang ito. Sabi dito, not a joke, not a bomb threat. Hindi nagbibiro si Vice President Sara Duterte nang sabi dito kamakailan na itinalaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor sa araw ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na Lunes, July 22. Sinabi rin ng pangalawang Pangulo na hindi ito isang pagbabanta. Dili ito siya joke. Dili po ito siya parang threat. I think many missed the point. So, para sa ako, wala ka kasabot the first time, I don't think you deserve an explanation. Maging si dating Senate President Juan Miguel Mig Zubiri, hindi rin nangangamba sa pahayag ng Vice Presidente at kumpiyansang matitiyak ng pambansang pulisya at ng Presidential Security Command ang kaligtasan sa SONA.
Okay mga tol, yun po yan, no? At sinasabi nga po na hindi po siya nagbibiro. Maybe ito nga ay totoo naman talaga kasi nasa naman talaga po yung baga sa pangalawang pangulo eh. Disclaimer lang ha, ayan po ay ayon sa aking pagkaunawa. Kung ano man ang mangyari, siya po talaga yung pangunahin na kapalit. Huwag naman nawa may mangyari, no? Pero ito ba ay magpapakita na meron pong etiquette, meron pong moral pag sinabi po natin, for example, ako po ay vice presidente, sinabi ko na ako ay designated survivor at ayaw kong dumalo sa zona mo. Ito ba ay pagpapakita po ng magandang, halimbawa, magandang komunikasyon, magandang relasyon, magandang pamamalakad, magandang pananaw sa mga bagay-bagay? O ito po ay nagpapakita ng pagiging sarado, pagkakaroon ng tagong interes alinsunod sa kasunduan o mga tagong kasunduan kung meron man, di ba? Tama? Hindi natin alam kung anong parte ng sino man sa mga bagay po na ito. Pero ang tanong, nararapat po ba ito? Kasi ang alam ko nga po ay hindi po siya dadalo ng zona ng Pangulo kung darating, no? So, ito po yan, no? Isang sa balita yan. No. No, I will not attend the sauna. I am appointing myself as the designated survivor. I think what she is doing is a precautionary measure because... Okay. Okay. So siguro din na po natin pahahabain tong mga bagay na ito. Di ako dadalo ng zona. Ako ay designated survivor. Kayo mag-isip mga kababayan, mga kaibigan, mga kapatid. Usapin ito ng kung ano yung tama at mali. Pagdating po sa mga labanan, sa mga agawan katulad po ng WPS, usapin ng China, Amerika, Pilipinas, mga kanya-kanyang interes kung paano po yun ipinamamalakad. Ang tanong po doon, tama po pang ginagawa ng China? Ito ba'y dapat suportahan? Ganito rin po yung usapin po dito sa bagay po na ito na sinasabi po ni Sara na no, I will not attend the zona, tapos I am designated survivor. Ano po kayang pinararating po nito kay BBM at sa mga mamamayan? So yung iba nag-aalala baka parang threat daw to o something. Ako naman niisip ko lang, magkaiba nga silang pananaw at meron po silang mga kanya-kanyang tawag dito, partido ba? Kasi hindi ko alam kung ano ba ang nangyayari talaga ngayon. Pero ang punto po dito, ano man yan, ano man kanilang pinagkaiba, sila po ay kasalukuyan. Tandaan po ninyo ito ha. Dito po sa pinag-usapan po natin, sila po ay kasalukuyang isa sa pinakamataas na nasa pinakamataas po ng mga posisyon ngayon. Una po yung presidente, pangalawa si Sara Duterte. Kayo po mag-isip po niyan, tama ba ito? Mali. At sinabi nga po niya dito no sa isang latest po na news, 17 hours ago pa lang nakalipas, ang sabi po ay hindi siya nagbibiro, hindi ito bomb threat, no? So ikaw, anong masasabi mo dito? Tama ba yung hindi pagdalo ng zona ni Sara Duterte at gayon din yung pagsasabi po niya ng siya ay designated survivor? Comment down below, tara pag-usapan po natin yan. I know hindi po perfecto ang aking mga sinasabi o ano pa man. Kaya pag-usapan po natin sa ibaba, lahat po tayo ay matuto. Lahat po tayo magsaliksik, mag-alam kung ano po yung maganda, mabuti. Siyempre, makilala po natin kung ano yung nararapat, maunawaan, no? So ngayon po, kung hindi ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. See ya ulit sa susunod na video.